Okay mga putingting, meron tayong dalawang kapastor ng microwave. Ito, marumi na. Ito, bago. Kumikinang pa. Ngayon mga putingting, sa palagay ninyo, ano kaya mas magandang gamitin sa dalawang ito? Itong marumi o itong bago? Sa inyo mga putingting, anong mas gagamitin ninyo? Kung wala kayong kunyari binigay lang sa inyo to, kailangan na kailangan nyo, meron akong dalawang kapastor dito, kung anong gusto mo, mamili ka na kung anong gusto mo sa dalawa. Kayo mga putingting, anong bibili nyo? Itong marumi na luma, o itong bago? Siyempre kumigil lang yan A o B? Sa tingin nyo mga putingting, malalaman lang natin yan mga putingting. Gagamit lang tayo ng ating DIY light tester. Gagamitin natin to. Unahin natin tong marumi. Titignan natin. Tignan nyo yung ilaw. Kung napansin nyo, yun nga lang masyadong mabilis yung ilaw. Nag-blink lang ng konti. Ngayon, ito naman gagamitin yan. Ito-test natin. Itong bago. Umilaw. Lilipat natin. Umilaw. Ito umilaw, magkabila. Ito hindi umilaw at hindi umilaw, magkabila din. Ano ang good sa dalawa? Itong hindi umilaw o itong umilaw? Ang good sa dalawa mga putingting, yung hindi umilaw. Siyempre, pag hindi umilaw, ibig sabihin good po ang kapastor kasi nagbiblink lang, no? Ito po ang pwedeng gamitin sa microwave ninyo. Pag ito naman ang ginamit ninyo, yung umilaw, ibig sabihin mga putingting, shorted ang kapastor na to. Ito po yung pumuputok po yung fuse ng microwave. Tapos papalitan nyo ng bagong fuse. Sasaksak nyo na naman, puputok uli ang fuse. Kasi po, shorted nga po ang kapastor. Kailangan palitan ang kapastor kapag ganun po ang nangyayari sa microwave ninyo. Palit-palit ka ng fuse, pero pumuputok po yung fuse. Yan po ang senyales kapag sira po ang kapastor ng microwave. Dahil po dito sa ating ginawang DIY light tester, nalaman po natin kung ano ang good at hindi good sa dalawang kapastor na to. Okay mga putingting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.